Well! Gusto nyo rin bang kumain ng ganito mga bebs? Favorite mo naman ang seafood? Gawin nyo to mga bebs, napakasarap. Dahil nga naman Sunday ngayon, kaya church day muna tayo mga bebs. Swerte ko naman, merong umaayos ng liston ko, ay uyi. 10 AM nga pala mag-start yung mass namin mga bebs. Syempre, magmumotor lang kami papunta ng church. At ito nga lang pala ang outfit ko, char. Medyo mainit na nga din mga bebs. Kahit alas 10 pa lang ng umaga, ay sobrang tirik na ng araw. Kaya naman dapat tayo pag lumabas mga bebs ay naka-sunscreen. Para na din protektado ang balat natin sa sun exposure, char. Buti pa itong si Habi, merong sunglasses, ay uyi. Pero kahit naman mainit ay hindi hadlang ito para pumunta ng church. For the go. Malapit lang naman ang church namin dito sa amin mga bebs. At dito na nga kami mga bebs. So wala talaga kayong makikita na merong church dyan. Nadaan pa kasi kami dito sa may maliit na daanan. And ito na nga, couple goes daw, char. So ito nga yung maliit na daanan mga bebs, o diba? Sa kabila pa kasi yung church namin. And then pagdating naman namin ay tapos na, charot. Actually mga bebs, tapos na yung mass namin kaya uuwi na din kami. 10 AM kasi mag-start yung mass namin and then matapos siya is 12 PM. At nakauwi na nga kami mga bebshi. Kaagad ko na ding prepare itong tulya. And ang laki niya mga bebs. Hindi nga lang masyadong ma-emphasize sa video yung laki niya pero malaki siya mga bebs. Ang una kong gagawin mga bebs ay i-steam mo na itong tulya. Pwede din naman na pakuluan nyo ito mga bebs. Pwede na yan sa inyo mga bebs. Pwedeng pakuluan, pwede ding i-steam. As long as lalambot ang tulya, for the go. Tinakpan ko na nga din ito mga bebs. Tapos i-steam ko siya for 5 minutes. High heat pa lang mga bebs. And ito na nga, after 5 minutes, luto na ang ating tulya. Nagasan lang namin ito mga bebs. Tapos kinuha namin yung kabilang shell kasi hindi naman natin yan kakainin. Sunod naman mga bebshi ay mag-melt tayo ng butter. So melt the butter in low heat lang mga bebs para hindi madaling masunog. Mahina lang dapat ang apoy pag nagme-melt ng butter. So na-melt ng butter, set aside mo na yun mga bebs. So naman ay prepare ang bawang, sibuyas, dahon, and then sili. Ito namang quick melt na cheese ay mamaya pa yan natin ilagay. Sa paghiwa naman ng bawang mga bebs ay dapat pinong-pino yarn. Kung meron kayong food processor ay pwede nyo yung gamitin tapos sama-samahin nyo lang ang mga ingredients. After naman ng bawang ay nag-mince na din ako dito ng sili. Mahilig naman kayo sa sobrang anghang ay pwede nyo dagdagan ng sili mga bebs. Nilagay ko na din ito sa melted butter. Sunod naman na itong dahon ng sibuyas. Pipinuhin din ito mga bebs tapos ilagay din sa melted butter. Pagkatapos ko namang nahiwa lahat ng ricados mga bebs ay tinimplahan ko lang ito ng chili powder tapos black pepper. Yan lang mga bebs. Hindi na kailangan na marami pang itimpla. I-mix mo lang yun mga bebs. Pagkatapos ay nilagyan ko na isa-isa itong tulya. And alam nyo ba mga bebshi, ang mahal nito pag in-order natin to sa restaurant. Pero pag ikaw lang ang gumawa, ay perfect. Hindi naman siya masyadong magasto tapos marami pa ang magagawa mo. Legit na legit talaga to na masarap mga bebs. Nanonood lang ako ng video nito sa YouTube. Yung mga street food sa Korea. Karamihan kasi mga bebs ay seafood. Tapos lagi kong nakikita ang ganitong luto. And itsura pa lang talaga niya ay matatakam ka na. Abay nag-i-enjoy naman ako dito habang nilagyan ko isa-isa itong mga tulya. And alam nyo ba mga bebshi, pwede nyo din gawin ito sa ibang klase ng seashell. Muntik pa akong maubusan ng butter mga bebs. Pero pag marami naman ang tulya nyo, ay pwede nyo din namang ramihan itong butter. Napakadali lang namang gawin kasi pag sama-samahin mo lang naman ang mga ricado sa melted butter. Ito na nga kami sa labas. Dahil nga i-grill natin ito mga beb. At busy na nga din dito si Habi nag-prepare. Na yan na nga, syempre gagamit tayo ng uling. Mas maganda mga bebs pag marami ang uling. Na talaga sobrang init. Saktong-sakto talaga to pag mag-seafood mukbang kayo. Recommended ko talaga ito mga bebs. Kasi nga naman napakasarap nito. And kahit ngayon na ako'y nag-i-crave pa ako ngayon sa lasa niya. Gumawa na nga din si Habi ng apoy. Dahil tapos ko nang nalagyan isa-isa ng butter ang tulya, naman na inilagyan ko na ito ng melted cheese. Quick melt itong ginamit kong cheese mga bebs. Anong brand pa ang gagamitin nyo? Basta quick melt. For the go. Medyo na-struggle pa ako dito. Kasi nga naman itong quick melt na ginamit ko ay napakalambot. Dumidikit siya dito sa pangkuskus na ginamit ko. So mas maganda pag gumagamit kayo ng quick melt ay ilagay nyo muna sa ref bago nyo gamitin. Yun ang paabutin ng mga ilang minuto kasi nga naman para kasi siyang matutunaw. Ayan na nga mga bebshi. Tapos ko na nga nalagyan lahat ng cheese. Ready na din itong griller namin. Mainit na nga itong uling. Kaya naman ay naglagay na kami dito sa griller. So dahan-dahan lang sa paglagay dahil baka matapon. Ayan mga bebshi, tingnan nyo naman. Ang sarap-sarap niya. Napakadali lang. I-grill mo lang yarn. Tapos napaka-satisfying pa mga bebs. Dahil nga naman kumukulo ito. And syempre napakabango. Napakabango talaga ng butter mga bebs. Para talaga kaming nasa restaurant. Very buttery yung amoy, char. O diba, kumukulo siya mga bebs. Huwag ma-pressure sa pagluto. Kasi nga naman, tapos naman yan na steam. Kaya pa-melt lang natin itong cheese. And then pag meron ng brown na ganito, ay pwede mo na yung kunin sa griller. Ganyan mga bebs. At kung naamoy nyo lang talaga mga bebs, sobrang bango niya. Talaga namang nakakagutom yung amoy niya. At alam nyo ba, gusto pa namin gumawa ulit nito. Maganda kasi itong idagdag sa seafood mukbang.
Yan naman, that's all for today mga Bebshi. Please do like, follow, and share. It's me, Simply Amore. Saranghe!